Dalawang matingkad na pink na linya. Iyon ang sumalubong sa mga mata ni Dr. Maxine Santiago sa loob ng tahimik at malamig na banyo ng Doctor's Lounge. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pregnancy test na hawak niya ay nanginginig, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang malamig na takot na gumapang mula sa talampakan paakyat sa kanyang bato. Hindi. Hindi maaari. Paulit-ulit na bulong ng isip niya. Ang puso niya ay kumakarera, bawat tibok ay parang malakas na dagundong sa loob ng steril na silid. Napasandal siya sa pader na gawa sa marmol, ang lamig nito ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib. Isang doktor na tulad niya, isang head surgical resident sa prestihiyosong St. Jude Medical Center, ay sanay sa mga sitwasyong buhay at kamatayan. Pero ang dalawang linyang ito ay isang hatol. Isang hatol sa reputasyong ilang taon niyang pinaghirapan, iningatan at binuo. Hindi dahil sa sanggol. Kahit kailan, hindi magiging problema ang isang anghel. Ang problema ay ang ama. Ang alaala ng isang gabing maulan, ang amoy ng basang lupa na humahalo sa kape, ang init ng isang kamay na humaplos sa kanyang likod para patahanin siya. Ang alaala ni Leo. Ang tahimik, laging nakayukong janitor ng ospital. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang kirot. Paano nangyari ito? Paano niya hinayaan ang sarili niyang maging ganito kahina? Pinilit niyang ayusin ang sarili. Hinugasan niya ang kanyang mukha, tinuyo, at siniguradong walang bakas ng kahit anong emosyon. Isinukbit niya pabalik sa kanyang mga tainga ang ilang hibla ng buhok na kumawala sa kanyang maayos na pagkakatali. Ang puting coat niya ay kailangan manatiling walang bahid, tulad ng pangalan niya. Siya si Dr. Maxine Santiago. Perpekto. Magaling. Respetado. Iyon ang imaheng kailangan niyang panindigan. Lumabas siya ng banyo na taas noo, ang bawat hakbang ay may bigat at kalkulado. Dadaan na sana siya sa nurse station para kunin ang chart ng susunod niyang pasyente nang isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Uy, narinig mo na ba, Lisa? Bulong ni Nurse Rina, sapat lang ang lakas para marinig sa kanilang sulok. Ang alin? Anong latest na chismis na naman yan? Sagot ni Nurse Lisa, halatang interesado habang nagtitimpla ng kape. Napahinto si Maxine sa likod ng isang malaking poste, ang puso niya ay muling nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Si Dr. Max halos pabulong na sabi ni Rina na may kasamang pananabik sa boses. Buntis daw. Nabitawan ni Lisa ang kutsarita. Isang malakas na kalansing ang umalinggaw sa sahig. Ha? Weh? Seryoso? Paano? Sunod-sunod na tanong nito. Di ba wala naman yang nobyo? Laging libro at pasyente ang kaharap niyan. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa puso ni Maxine. Wala nga, sabi ni Rina, ang boses ay mas lalong naging mapanuri. Maliban na lang kung pinatulan niya, yung janitor na laging nakabuntot sa kanya noon. Yung nawala na lang bigla si Leo. Nagkatinginan ang dalawang nurse. Sa kanilang mga mata, mayroong pagkagulat, panghusga, at konting aliw. Seryoso ka? Janitor, hindi makapaniwalang sabi ni Lisa. Grabe naman. Ang ganda-ganda ni Doktora, ang talino. Tapos sa janitor lang babagsak. Sayang. Ang salitang sayang ay parang punyal na bumaon ng malalim sa dibdib ni Maxine. Hindi na niya kaya pang marinig ang mga susunod na sasabihin nila. Mabilis ngunit maingat siyang tumalikod, naglakad palayo na para bang walang narinig. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang opisina ay parang paglalakbay sa nagbabagang uling. Ang mga pader ng ospital na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila humihigpit ngayon sa kanyang paligid, sumasakal sa kanya. Pagpasok sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin. Ang mga bulungan. Nagsisimula na. At alam niya, sa isang lugar na tulad ng St. Jude, ang mga bulungan ay kumakalat ng mas mabilis pa sa pinakamalalang virus. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at naupo. Sa harap niya ay isang salamin na nakasabit sa pader. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng nakaputing coat, may maayos na buhok, mukhang kalmado at may kontrol sa lahat. Isang kasinungalingan.
Sa ilalim ng perpektong imaheng iyon ay isang babaeng natatakot, nag-iisa, at ngayon pinagpipiestahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Anak, sorry, mahina niyang bulong, ang boses ay basag. Hindi ka pa man dumarating sa mundo, hinuhusgahan ka na nila dahil sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, gumuhit sa kanyang pisngi at tuluyang nahulog sa ibabaw ng kanyang lamisang gawa sa mahogany. Ang luhang iyon ang simula ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nag-angat siya ng tingin, sinusubukang hanapin ang lakas ng loob na dati ilagi niyang sandata. Ngunit ang nakita niya lang ay ang simula ng isang mahabang bangungot. Nagpasya siyang lumabas para maglakad-lakad, para ipakitang hindi siya apektado. Ngunit sa kanyang paglabas, nasalubong niya si Ihi Alcaraz, ang pinaka-senior na surgeon at ang isa sa mga mentor na tinitingala niya. Ngumiti si Maxine, isang pilit na ngiti. Good afternoon po, Doc. Tumango si Ihi Alcaraz. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng paghanga para sa kanya, ay puno ngayon ng isang emosyon na mas masakit pa sa galit, awa. Awa at pagkadismaya. Bahagya itong yumuko papalapit sa kanya, at sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi nito ang mga salitang tuluyang nagwasak sa kanya. Sayang ka, Maxine. Pagkatapos ay naglakad na ito palayo, iniwan si Maxine na nakatayo sa gitna ng pasilyo, pakiramdam niya ihinubaran at ibinilad sa harap ng buong mundo. Ang mga salita ni Ihi Alcaraz ay umalinggaw-ngao sa isip ni Maxine na parang sirang plaka. Sayang ka, Maxine. Paulit-ulit. Bawat pag-ulit ay panibagong saksak sa kanyang puso. Nakatulala lang siya sa kanyang opisina, ang mga chart ng pasyente sa kanyang mesa ay tila mga banyagang sulatin na hindi niya maintindihan. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa iisang gabi, sa iisang tao. Ang gabi kung kailan ang perpektong Doktora Maxine Santiago ay nagpakita ng bitak sa kanyang baluti. 3 buwan na ang nakalipas. Isang gabi ng Biyernes, malakas ang buhos ng ulan sa labas, ang tunog nito ay dumadagundong sa mga bintana ng Effie Jude. Kakatapos lang ng 12 oras na operasyon ni Maxine. Isang maselang operasyon sa utak. Ginawa niya ang lahat, pero sa huli, hindi kinaya ng pasyente. Pumanaw ito sa operating table. Hindi ito ang unang beses na may namatay siyang pasyente, pero sa hindi malamang dahilan, ang isang ito ay tumama sa kanya ng husto. Siguro dahil kasing edad lang ito ng kanyang yumaong ina. O siguro dahil pagod na talaga siya, sa trabaho, sa pag-iisa, sa pagpapatakbo sa isang mundong laging humihingi ng perpeksyon mula sa kanya. Habang ang ibang mga doktor at nurse ay nagsiwian na, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Nakaupo sa dilim, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa salamin ng bintana. Doon, sa katahimikan, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Humagulgol siya, hindi bilang isang magaling na doktor, kundi bilang isang babaeng pagod na sa lahat. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Hindi siya sumagot, umaasang kung sino man iyon ay aalis na lang. Pero bumukas ang pinto. Pumasok si Leo, tulak-tulak ang kanyang kariton ng panlinis. Laging nakayuko, laging tahimik. Sa lahat ng empleyado sa ospital, siya ang pinaka-hindi kapansin-pansin. Ngunit sa ilang buwan na madalas silang nag-aabot sa gabi, kapag nag-o-overtime si Maxine, siya lang ang tanging tao na ngumingiti sa kanya nang walang halong paghanga o pangingilag. Isang simpleng, magalang na ngiti. Nang makita siya nitong umiiyak, natigilan si Leo sa may pinto. Akmang tatalikod na ito para bigyan siya ng privacy, pero nagsalita si Maxine, ang boses niya ay paos. Pasok ka lang. Tatapusin mo pa ang trabaho mo. Dahan-dahang pumasok si Leo. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya lang ang basura sa basurahan, pinunasan ang mga mesang walang laman at nagwalis sa sahig. Tahimik ang kanyang mga galaw, ngunit ramdam ni Maxine ang presensya niya. Isang presensyang hindi nanghusga. Nang matapos siya, hindi siya umalis kaagad. Lumapit ito sa water dispenser sa sulok, kumuha ng isang basong papel, at nilagyan ito ng maligamgam na tubig. Inilapag niya iyon sa mesa ni Maxine. Mag-ingat po kayo sa lalamunan niyo, Dosi, mahina niyang sabi. Ito ang pinakamahabang pangungusap na narinig ni Maxine mula sa kanya. Tumingin si Maxine sa baso at pagkatapos ay sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanyang opisina, ngayon niya lang napansin ang mga mata nito.
Hindi ito ang mga mata ng isang simpleng janitor. May lalim, may lungkot, pero mayroon ding kabaitan. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na lang siyang nagsalita. Nagkwento siya. Tungkol sa pasyenteng namatay. Tungkol sa bigat ng responsibilidad. Tungkol sa mga magulang niyang matagal nang wala na. Tungkol sa pag-iisa niya sa isang malaking bahay. Nagkwento siya ng nagkwento, at si Leo ay nanatili lang doon, nakatayo sa isang sulok, nakikinig. Hindi siya sumasabat, hindi nagbibigay ng payo. Nakikinig lang. At sa mga sandaling iyon lang ang kailangan ni Maxine. Isang taong makikinig. Nang maubos na ang kanyang mga salita at luha, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila na sinasabayan lang ng patak ng ulan sa labas. Salamat, sabi ni Maxine, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Salamat sa pakikinig. Tumango lang si Leo. Walang anuman, Dosi. Naghanda na siyang umalis. Ngunit nang hawakan na niya ang doorknob, isang biglaang bugso ng damdamin ang naramdaman ni Maxine. Ang takot na maiwang mag-isa ulit. Leo, tawag niya. Lumingon ito, ang mga matay nagtatanong. Pwede bang dito ka muna? Kahit saglit lang. Isang pakiusap na hindi niya akalaing magagawa niya. Isang pagpapakita ng kahinaan na matagal na niyang itinatago. Walang salitang lumabas sa bibig ni Leo. Binitawan niya ang doorknob at dahan-dahang lumapit sa kanya. Umupo siya sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Sa gitna ng dilim at ulan, nagtitigan lang sila. At doon, sa gabing iyon, sa loob ng opisina niya, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagod, isang bagay ang nangyari. Hinawakan niya ang kamay ni Maxine. Ang init niyon ay gumapang sa buong katawan niya. Hinila siya nito patayo. At niyakap siya. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan kita. Ang yakap ay humantong sa isang halik. Isang halik na puno ng lungkot, ng pangulila, at ng biglaang koneksyon. Ang sumunod na nangyari ay malabo na sa kanyang alaala, isang pagsuko sa emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Kinabukasan, paggising niya, wala na si Leo. Ang tanging naiwan ay ang basong papel sa kanyang mesa at ang alaala ng gabing iyon. Hindi na pumasok si Leo pagkatapos noon. Nagtanong siya sa UC, ang sabi lang ay biglaang nag-resign. Walang paalam. Walang paliwanag. Nawala na lang na parang bula. At ngayon, habang nakaupo siya sa parehong opisina, hawak ang tiyan, ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na lang kung nasaan si Leo. Ang mas masakit na tanong ay bumabaon sa kanyang puso. Ginusto mo ba talaga ako, o sinamantala mo lang ang kahinaan ko, Leo? Ang tanong na iyon, alam niyang, ay marahil hindi na masasagot kailanman. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Lumipas ang mga araw na parang mga multong dumadaan sa pasilyo ng Effie Jude. Para kay Maxine, bawat araw ay isang bagong pagsubok sa kanyang katatagan. Ang dating mga ngiting puno ng paghanga mula sa kanyang mga kasamahan ay napalitan na ng mga tinging maihalong awa at panghusga. Ang mga bulungan ay hindi napatago, naging mga lantaran na itong usapan sa mga sulok, sa pantry, at maging sa loob ng elevator. Narinig ko, kumpirmado na raw talaga, sabi ng isang residente habang naghihintay sila sa elevator. Hindi nito napansin na nakatayo si Maxine sa likuran nila. Kawawa naman. Ang taas ng lipad, ang sakit ng bagsak. Nagkunwari si Maxine na abala sa pagbabasa ng hawak niyang chart, ngunit ang bawat salita ay tumatago sa kanyang puso na parang matutulis na bubog. Pagbukas ng pinto ng elevator, halos takbuhin niya ang paglabas para lang makalayo. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang mga kasamahan niya. Maging ang tiwala ng mga pasyente ay unti-unting nawawala. Isang hapon, habang ginagawa niya ang kanyang rounds, isang matandang ginang na matagal na niyang pasyente ang humawak sa kanyang kamay. Inaasahan ni Maxine ang isang pasasalamat, ngunit iba ang lumabas sa bibig nito. Dosi, totoo po ba yung chismis? Tanong ng matanda, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sabi nila, baka hindi ka na raw makapag-focus sa trabaho mo. Naku, iha, paano na kaming mga pasyente mo? Ikaw pa naman ang pinagkakatiwalaan namin. Ngumiti si Maxine, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting mga kamay po kayo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nagsisinungaling siya. Paano siya makakapag-focus kung ang isip niya ay laging abala sa pag-iisip kung sino ang nag-uusap tungkol sa kanya?
Paano niya maibibigay ang kanyang buong atensyon sa isang operasyon kung ang mga kamay niya ay nanginginig sa tuwing may maririnig siyang halakhak mula sa labas? Ang dating santuwaryo niya, ang operating room, ay naging isang lugar ng matinding pressure. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga assistant surgeon, ng mga anesthesiologist, ng mga nurse. Lahat sila, alam niya, ay nag-aabang sa kanyang pagkakamali. Isang maling hiwa, isang maling desisyon, at iyon na ang magiging katibayan ng lahat ng kanilang haka-haka. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, hindi na niya kinaya. Pumasok siya sa banyo at doon umiyak ng umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng pagod, maputla, at nawawalan na ng gana. Ito ba ang Doktora Maxine Santiago na kilala ng lahat? O ito na ang babaeng binuo ng mga tsismis at panghusga? Hawak niya ang kanyang tiyan. Ang maliit na umbok na nagsisimula ng sumilay ay isang paalala ng lahat. Para sa batang ito, kailangan niyang maging malakas. Pero paano? Sa sandaling iyon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na masakit, ngunit kailangan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa ospital. Hindi para sa kanyang rounds. Dumiretso siya sa kanyang opisina, umupo at binuksan ang kanyang laptop. Sa isang blankong dokumento, nagsimula siyang mag-type. Ang mga salita ay simple lang, formal at walang emosyon. To the hospital administration. Please accept this letter as formal notification that I am resigning from any position as head surgical resident at Jude Medical Center. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang kabaong. Ang pangarap niya, ang buhay niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay tinatapos niya sa isang pirasong papel. Pero para sa kapayapaan ng kanyang isip at para sa kapakanan ng dinadala niya, alam niyang ito ang tamang gawin. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang estratehikong pag-atras. Matapos i-print at pirmahan ang liham, inilagay niya ito sa isang sobre at personal na dinala sa opisina ng hospital director. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang opisina at nagsimulang magligpit ng gamit. Isa-isa niyang inilagay sa isang kahon ang kanyang mga libro. Ang mga picture frame sa kanyang mesa, isang larawan kasama ang kanyang mga yumaong magulang, isang larawan noong graduation niya sa med school, ay maingat niyang binalot. Ang luma niyang stethoscope, regalo ng kanyang ama, ay hinawakan niya ng mahigpit bago ito ilagay sa loob. Ang bawat bagay ay isang alaala ng buhay na kanyang iiwan. Nang palabas na siya ng ospital, bit-bit ang isang kahon ng kanyang mga gamit, ang mga taong nakakasalubong niya ay napapatingin. Ang ilan ay may gulat sa mga mata. Ang iba ay tila natauhan na para bang ngayon lang nila na-realize ang bigat ng kanilang mga salita. Ang iba, tulad ni na Nurse Rina at Lisa, ay mabilis na nag-iwas ng tingin, may bahid ng hiya sa kanilang mga mukha. Walang nagsalita. Walang nagpaalam. Nasa may gate na siya nang huminto siya saglit. Tumingala siya at pinagmasdan ang malaking gusali ng Jude Medical Center. Ang lugar kung saan siya nahubog bilang isang doktor. Ang lugar kung saan niya inabot ang kanyang mga pangarap. Ang lugar na siya ring sumira sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Babalik ako, mahina niyang bulong sa hangin, isang pangako sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Pero hindi ngayon. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang ay palayo sa kanyang nakaraan at patungo sa isang kinabukasang hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Ang biyahe papuntang probinsya ay tahimik. Nakaupo si Maxine sa backseat ng taxi, ang kahon ng kanyang mga gamit ay nasa tabi niya. Ang tingin niya ay nasa labas ng bintana, pinapanood ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Ang matataas na gusali at maingay na kalsada ng Maynila ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na palayan, mga puno ng niyog, at sa kalaunan, ang kumikinang na asul na dagat. Ang patutunguhan niya ay San Alfonso, isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas, kung saan may naiwang bahay ang kanyang mga magulang. Matagal na itong hindi nauwian, mula pa noong lumuwas siya para mag-aral ng medisina. Hindi ito kasing laki ng bahay niya sa Maynila, ngunit sa mga sandaling ito, ang maliit na bahay na iyon ay parang isang palasyo ng kapayapaan. Nang huminto ang taxi sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, na napapaligiran ng mayabong na hardin, nakaramdam si Maxine ng isang pamilyar na ginhawa. Pagkabayad sa driver, siya na mismo ang nagbuhat ng kanyang kahon papasok.
Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya, ngunit may kasama itong amoy ng sariwang hangin at alat na nagmumula sa dagat na hindi kalayuan. Medyo madilim sa loob dahil nakasara ang lahat ng bintana. Inilapag niya ang kanyang mga gamit at isa-isang binuksan ang mga bintanang kapis. Agad na pumasok ang liwanag ng araw at ang malamig na simoy ng hangin, dala ang tunog ng mga alon at huni ng mga ibon. Napapikit si Maxine at huminga ng malalim. Sa wakas, pakiramdam niya ay ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag. Walang mga matang nakamasid, walang mga bulungan, walang bigat ng panghusga. Sinimulan niyang maglinis. Inalis niya ang mga puting kumot na nakatakip sa mga muebles, nagwalis ng alikabok, at pinunasan ang mga bintana. Ang simpleng gawaing bahay ay naging isang uri ng therapy para sa kanya. Habang naglilinis siya ng dumi, pakiramdam niya ay nililinis din niya ang bigat sa kanyang puso. Kinagabihan, pagkatapos ng isang simpleng hapunan na siya mismo ang nagluto, umupo siya sa duyan na nakasabit sa veranda. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na gatas, nakatingin sa libo-libong bituin sa kalangitan. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit ito ay isang katahimikang kailangan niya. Dito, ang tanging maririnig niya ay ang sarili niyang mga iniisip. At ang lahat ng kanyang iniisip ay bumabalik kay Leo. Nasaan ka na ba? Mahina niyang tanong sa kawalan. Kahit gaano niya subukang magalit, hindi niya magawa. Nasaktan siya. Pakiramdam niya ay iniwan siya. Pero sa ilalim ng lahat ng sakit na iyon, mayroong isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nangungulila. Isang bahagi na nagtatanong kung ano ang nangyari, kung bakit ito biglang nawala. Isang bahagi na umaasang hindi totoo ang iniisip ng lahat, na ginamit lang siya. Kinabukasan, habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon sa bakuran, isang matandang babae mula sa kabilang bahay ang lumapit. May dala itong isang bayong ng mga bagong pitas na mangga. Magandang umaga, iha, bati nito na may malawak na ngiti. Ako si Aling Nena. Nakita kong may tao na ulit dito sa bahay ng mga Santiago. Ikaw ba ang anak ni Elena? Tumango si Maxine, medyo nagulat sa biglaang paglapit nito. Opo. Ako po si Maxine. Aba, ang laki mo na. Ang ganda-gandang bata, sabi ni Aling Nena, ang mga matay puno ng sinseridad. Ibinigay nito sa kanya ang bayong. Heto, pasalubong ko sa pagbabalik mo. Naku, salamat po. Nag-abala pa po kayo, sabi ni Maxine, nahihiyaman ay natutuwa. Napansin ni Aling Nena ang bahagyang umbok sa tiyan ni Maxine na hindi na maitago ng kanyang maluwag na bestida. Umiti lang ito ng mas malawak. Mukhang magiging lola na pala ako sa kapitbahay. Huwag kang mag-alala, iha. Kung may kailangan ka, o kung may gusto kang kainin na wala rito, katukin mo lang ako. Masarap akong magluto ng sinigang. Walang tanong tungkol sa asawa. Walang mapanuring tingin. Isang alok lang ng tulong at isang mainit na pagtanggap. Napangiti si Maxine sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Aling Nena. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging buhay ni Maxine. Mga simpleng gawain, mga simpleng pag-uusap at ang walang katapusang alaga ng kalikasan. Naglalakad siya sa dalampasigan tuwing umaga, pinapakinggan ang mga alon na para bang hinuhugasan nito ang kanyang mga alalahanin. Sa hapon, nagbabasa siya ng mga librong hindi na niya nabuklat dahil sa sobrang abala sa ospital. Paminsan-minsan, bumibisita si Aling Nena, dala-dala ang kung anong lutong bahay. Nakikipagkwentuhan ito tungkol sa mga halaman, sa panahon, sa mga lumang alaala ng bayan. Sa piling ni Aling Nena, naramdaman ni Maxine ang pag-aaruga ng isang ina na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kahit gaano pa kapayapa ang kanyang mga araw, pagdating ng gabi, kapag siya na lang ulit ang mag-isa, ang pangulila ay bumabalik. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at hawak ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang mahinang pitik mula sa loob. Napabangon siya. Inilagay niya ang kanyang kamay doon at hinintay. At naramdaman niya ulit. Isang maliit na sipa. Sa unang pagkakataon mula nang malaman niyang buntis siya, isang dalisay na tuwa ang bumalot sa kanyang puso. Ito na. Totoo na. May buhay sa loob niya. Isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng kahinaan, ngunit isang buhay na sa kanya. Hello, baby, bulong niya, habang ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ako ang mommy mo.
Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na kakayanin niya ito. Mag-isa man o hindi. Ngunit habang yakap niya ang kanyang tiyan, isang tanong pa rin ang bumabagabag sa kanyang isipan, isang mahinang bulong na hindi niya mapigilan. Kahit anong galit ko sa'yo, hinahanap pa rin kita, Leo. Nasaan ka na ba? Ang tanong na iyon ay sinagot lang ng mahinang hampas ng alon mula sa di kalayuan, isang tunog na parehong nakakapagpakalma at nagpapaalala sa kanya ng kanyang malalim na pag-iisa. Ang hangin sa loob ng private jet ay malamig at kontrolado, ngunit para kay Leonardo Valiente, ito ay nakakasakal. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa makapal na ulap na nasa ilalim nila, ngunit ang isip niya ay nasa isang lugar na malayo, isang ospital sa Maynila, isang maulang gabi, at isang babaeng may mga matang puno ng kalungkutan. Kakalapag lang nila mula sa Singapore kung saan inilagak ang mga abo ng kanyang lolo, ang patriarch ng Valiente clan na si Don Leonardo Valiente. Ang pagkawala nito ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang puso. Ngunit may isa pang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng isang pangakong hindi niya natupad. Ang bigat ng isang paalam na hindi niya nasabi. Sir, nakahanda na po ang sasakyan, sabi ng kanyang personal assistant paglapag nila sa isang private hangar sa Maynila. Tumango lang si Leo, ang mukha niya ay isang blankong maskara na sanay na siyang isuot. Ang Leo na kilala ng mundo ng negosyo, ang matalino, walang awa, at misteryosong tagapagmana, ay malayong malayo sa Leo na nagwawalis ng sahig at nagtatapo ng basura sa Jude. Isang papel na ginampanan niya hindi lang dahil sa utos ng kanyang lolo, kundi dahil gusto niyang makita ang tunay na kulay ng imperyong balang araw ay mapupunta sa kanya. Diretso tayo sa Jude, utos niya sa kanyang driver, ang boses niya ay malamig at may otoridad. Hindi na siya makapaghintay. 3 buwan. 3 buwan ng impyerno habang pinapanood niyang unti-unting nawawala ang kanyang lolo. 3 buwan ng pag-aalala para sa babaeng basta na lang niya iniwan. Patawarin mo ako, Maxine, sabi niya sa kanyang isip. Hindi ko sinasadya. Pagdating nila sa ospital, walang nakakilala sa kanya. Ang dati janitor na laging nakayuko ay isa na ngayong lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit na sinusundan ng 2 bodyguard. Ang mga empleyadong dati hindi man lang siya tinitingnan ay napapahinto ngayon, nagtataka kung sino ang importanteng bisita. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay may iisang hinahanap. Dumiretso siya sa dating ruta niya, papunta sa surgeon's wing, sa opisina sa dulo ng pasilyo. Ngunit pagdating niya roon, para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Ibang pangalan na ang nakasulat sa pinto, J. Ramon Alcaraz, Head Surgical Resident. Kumunot ang noo niya. Dagli siyang lumingon at nakita niya si Nurse Rina sa nurse station, ang parehong nurse na madalas niyang makitang nakikipagsismisan. Nilapitan niya ito. Nasaan si Santiago? Tanong niya, ang boses ay hindi na mahina at magalang, kundi matigas at puno ng pangangailangan. Napatingala si Rina, halatang nagulat. Inabot ng ilang segundo bago niya naproseso ang tanong. Sino po sila, sir? Nasaan si Doktora Maxine Santiago? Pag-ulit ni Leo, mas mariin. Nataranta ang nurse. Ang alin po si Doktora Max? Nag-resign na po siya. Matagal na po. Mga 3 buwan na po yata. Nag-resign? Ang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Bakit? Hindi po namin alam, sir. Basta isang araw, nagpasa na lang po siya ng resignation letter, na utal na sagot ni Rina, halatang natatakot sa intensidad ng kanyang mga mata. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo. Tumalikod siya ng walang pasabi, iniwan ang naguguluhang nurse. Nagmamadali siyang lumabas ng ospital, ang isip niya ay puno ng mga tanong. Bakit siya magre-resign? Ang babaeng iyon, ang trabaho niya ang buhay niya. Anong nangyari? Pagpasok niya sa loob ng kanyang kotse, ang kaninang kontroladong ekspresyon ay nawala. Sa sobrang inis at pag-aalala, malakas niyang sinuntok ang manibela. Arf! Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan at abogado, si Jed Torres. Jed, sabi niya pagkasagot nito, walang paligoy-ligoy. May ipapahanap ako sa'yo. Leo! Akala ko ba kararating mo lang? Magpahinga ka muna. Hanapin mo si Maxine Santiago, puto ni Leo sa sasabihin nito. Dating doktor sa Jude. Nag-resign 3 buwan na ang nakalipas.
Alamin mo kung nasaan siya, kung anong nangyari lahat. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Ngayon na. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Okay, Leo. Kalma lang. Gagawin ko. May problema ba? Napapikit si Leo. Isang malaking problema, Jed. Isang malaking pagkakamali na kailangan kong itama. Pagkababa niya ng tawag, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpakunot ng kanyang noo, Tito Henry. Ang kapatid ng kanyang ama, ang tiyuhin niyang laging may inggit sa kanya. Sinagot niya ito. Tito. Isang tawang mapagkunwari ang narinig niya mula sa kabilang linya. Leo, apo. Nakabalik ka na pala. My condolences. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan tungkol sa kumpanya. Huminto ito saglit at ang sumunod na sinabi nito ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. At sa mga kalat na iniwan mo. Ang boses ni Henry ay puno ng isang nakatagong kahulugan, isang banta na malinaw na naintindihan ni Leo. Sa sandaling iyon, alam niyang ang pagkawala ni Maxine ay hindi isang simpleng pangyayari lang. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Leo ay magpatawag ng isang agarang pulong sa lahat ng department heads ng 8th Jude Medical Center. Pumasok siya sa conference room na may daladalang otoridad na nagpatahimik sa lahat. Ang mga taong naroroon na sanay sa pamamalakad ng kanyang lolo ay nakaramdam ng isang bagong uri ng tensyon. Good morning, simula ni Leo, ang boses niya ay malamig at direktang tumatama. I am Leonardo Valiente. As of today, I will be taking over as the new CEO of Valiente Group, which includes this hospital. Walang palakpak, tanging isang kolektibong pagpipigil ng hininga. The first agenda is not about profit margins or expansion. Patuloy niya, ang mga mata ay isa-isang sinusuri ang bawat mukha sa silid. It's about the working environment here. I want to know why a top-performing resident, Dr. Maxine Santiago, suddenly resigned 3 months ago without any clear reason. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Nagkatinginan ang mga doktor at administrador, bawat isa ay nagtuturuan kung sino ang dapat sumagot. Sa wakas, ang hospital director, isang matandang lalaki na malapit sa kanyang lolo, ang nagsalita. In Valiente it was a personal matter, as far as we know. We respected her decision to leave quietly. Personal matter, ulit ni Leo, may bahid ng sarkasmo. Or was the environment here so toxic that it forced her to leave? Walang nakasagot. Malinaw na may itinatago ang lahat. Alam ni Leo na hindi niya makukuha ang totoong sagot mula sa kanila. Pagkatapos ng pulong, nagkulong siya sa dating opisina ng lolo niya sa loob ng ospital. Tumawag ang kanyang abogado na si Jed. Leo, may nakuha na ako, sabi ni Jed sa kabilang linya. Hindi lang simpleng chismis ang kumalat, pare. It was systematic. May nag-umpisa ng kwento sa nurse station, tapos may nagpakalat sa ibang department. May mga nagbayad pa raw sa ilang utility staff para ikwento sa mga pasyente. It was a demolition job. Pinagmukha siyang masamang babae at ikaw, isang irresponsableng lalaki na basta na lang siyang tinakbuhan. Napahigpit ang hawak ni Leo sa kanyang telepono. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Sino? Hindi pa natin alam kung sino ang utak. Pero malinaw na may nag-orkestra ng lahat. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Henry Valiente, ang kanyang tiyuhin, na may dalang isang peking ngiti. Leo, I heard about the meeting. Masyado mo namang ginigisa ang mga tao. Baka matakot sa'yo, sabi nito, umupo sa silyang nasa harap ng mesa niya na para bang pag-aari niya ang lugar. I'm just trying to clean up the mess, Tito, malamig na sagot ni Leo. Mess, tumawa si Henry. Ito ba yung tungkol sa doktora? Nako, apo, sa mundo natin, kailangan mong mag-ingat sa mga babaeng ganyan. Mga social climber. Mabuti na lang at nawala na siya, kundi mas malaking kahihiyan sa pamilya natin. Isipin mo, isang Valiente na pumatol sa isang well, alam mo na. At ang ama, isang janitor. Nakakahiya. Ang paraan ng pagkakasabi ni Henry, ang pagdiin sa salitang janitor, ang kunwaring pagmamalasakit, lahat ay nagpatibay sa hinala ni Leo. Ang kanyang tiyuhin ay hindi lang basta alam ang nangyari. May kinalaman ito. Ang mahalaga, Tito, sabi ni Leo, tinititigan ng diretsyo ang kanyang tiyuhin,
ay mahanap ko siya at itama ang lahat. Tumayo si Henry, inayos ang kanyang mamahaling coat. Bahala ka, apo. Pero kung ako sa'yo, hahayaan ko na lang. Some things are better left buried. Pagkaalis ni Henry, lalong nag-init ang ulo ni Leo. Ang pagbabanta ay hindi na nakatago. Malinaw na ayaw nitong mahanap niya si Maxine. Bakit? Dahil ba takot itong malaman ni Maxine ang katotohanan? O dahil may mas malalim pang dahilan? Muling tumunog ang kanyang telepono. Si Jed ulit. Leo, may masama akong balita at may balita, sabi ni Jed, halatang nag-aalangan. Sabihin mo na. The board is calling for an emergency meeting. Your Uncle Henry is rallying them. Ginagamit niya ang eskandalo mo para questionin ang kakayahan mong mamuno. He's making his move, Leo. Napamura si Leo sa kanyang isipan. Iyon pala ang plano. Gamitin ang personal niyang pagkakamali para agawin ang kumpanya. Ngunit hindi iyon ang nagpabahala sa kanya. Ang sumunod na sinabi ni Jed ang nagpatigil ng kanyang mundo. Pero may nakuha na akong address, sabi ni Jed. Hindi ako 100% sigurado, pero lahat ng trail ay dito tumuturo. May lumang bahay ang mga Santiago sa isang maliit na bayan sa Batangas. San Alfonso. Hindi na hinintay ni Leo na matapos magsalita si Jed. Ang board meeting, ang kumpanya, ang plano ni Henry, lahat ay nawala sa kanyang isipan. Isa lang ang mahalaga. Leo, nahanap ko na siya. Nasa Batangas. Hindi na nagsalita si Leo. Ibinaba niya ang telepono, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at mabilis na lumabas ng opisina, nilagpasan ang kanyang sekretaryang sumusubok na ipaalala sa kanya ang kanyang mga susunod na appointment. Isa lang ang nasa isip niya. Maxine. Papunta na ako. Ang biyahe papuntang Batangas ay tila isang karera laban sa oras para kay Leo. Bawat kanto, bawat traffic light, bawat mabagal na sasakyan sa kanyang harapan ay nagpapainit ng kanyang ulo. Ang isip niya ay lumilikha na ng sanlibong senaryo. Paano kung hindi na siya nito gustong makita? Paano kung galit na galit ito sa kanya? Paano kung may iba na ito? Ang huling naisip ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa San Alfonso ng dapit hapon na. Ang bayan ay tahimik at payapa, isang malaking kaibahan sa magulong mundo na kanyang iniwan sa Maynila. Sinunod niya ang direksyong ibinigay ni Jed, na nagturo sa kanya sa isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga halaman sa isang kalyeng hindi sementado. Huminto siya sa tapat ng bahay at pinatay ang makina ng kotse. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kumakabog niyang puso. Ito na. Bumaba siya ng sasakyan at dahan-dahang naglakad papunta sa gate na gawa sa kahoy. May narinig siyang mahinang tawa ng isang sanggol mula sa loob, na sinundan ng isang pamilyar na boses na kumakanta ng oyay. Ang boses ni Maxine. Para siyang nabuhusan ng lakas. Walang katok-katok, binuksan niya ang gate at pumasok sa bakuran. Sakto namang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Maxine, may hawak na isang maliit na palanggana. Tila may itatapon lang siyang tubig. Nang mag-angat siya ng tingin at makita kung sino ang nakatayo sa kanyang hardin, nabitawan niya ang palanggana. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Si Maxine, nakasuot ng simpleng bestida, walang makeup, ang buhok ay nakapusod lang ng simple, ngunit para kay Leo, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang mga mata niya ay puno ng gulat na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa, galit. Sakit. Put! Si Leo naman, sa kanyang mamahaling suit at sapatos, ay tila isang alien sa simpleng kapaligiran na iyon. Ang hitsura niya ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, isang malayong-malayong imahe mula sa tahimik na janitor na nakilala niya. Akmang isasara ni Maxine ang pinto ng malakas, ngunit mas mabilis si Leo. Isang hakbang lang ay napigilan na niya ang pinto gamit ang kanyang kamay, bago pa man ito tuluyang sumara. Maxine, sandali, pakiusap niya, ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Umalis ka, sigaw ni Maxine, ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. Tinulak niya ang pinto, ngunit mas malakas si Leo. Wala kang karapatang pumunta rito. Umalis ka. Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako. Paliwanag?
Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Maxine. Anong ipapaliwanag mo? Kung paano mo ako iniwan na parang basura? Kung paano mo ako pinaglaruan at sinamantala? Nakita na kita sa tsiyi, Jimmy. Valiente. Ang galing mong magtago. Janitor pala, ha? Isa ka palang sinungaling. Sa sobrang galit, hindi na niya napigilan ang sarili. Inalis niya ang kanyang kamay sa pinto at buong lakas na sinampal si Leo. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa buong paligid. Natigilan si Leo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Maxine. Ang mga luhang nagsimula ng mamuo sa mga mata nito ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Maxine T. Bago pa man siya makapagsalita ulit, isang boses mula sa loob ang tumawag. Iha, sino yan? Bakit ka sumisigaw? Lumabas si Aling Nena mula sa bahay, at sa mga braso nito, mayroong isang sanggol na nakabalot sa lampin, gising dahil sa ingay. Napako ang tingin ni Leo sa sanggol. Isang batang lalaki na may mga matang kamukhang kamukha niya. Ang buhok, ang ilong, ang hugis ng mukha. Para siyang tumitingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Nawala ang lahat ng salita sa kanyang isipan. Ang galit ni Maxine, ang sampal, ang mga problema sa Maynila, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang bata. Napatingin siya kay Maxine, ang mga mata niya ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Anak-anak natin, hirap niyang bulong, ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Ang pagiging malambot sa mukha ni Leo ay tila mas lalong nagpagalit kay Maxine. Ang kahinaan na ipinakita nito ay parang insulto sa lahat ng pinagdaanan niya ng mag-isa. Tinignan niya si Leo mula ulo hanggang paa, puno ng pagkasuklam. Wala kang anak dito, malamig at matigas niyang sabi, bawat salita ay tila patalim. Umalis ka na. Ngunit si Leo, na ngayon ay nakumpirma na ang pinakamalaking hinala niya, ay umiling. Ang kaninang pagsusumamo sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya mula sa bata pabalik kay Maxine. Hindi ako aalis, sabi niya, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi maikakaila. Hindi na. Ang mga salitang hindi ako aalis ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang deklarasyon na hindi kayang baliin ng kahit anong galit ni Maxine. Nanatili siyang nakatayo roon, ang mga mata ay hindi maalis sa bata, na ngayon ay medyo kumalma na sa mga braso ni Aling Nena. Isang parte niya ang gustong kunin ito, yakapin at amuyin, ngunit alam niyang wala pa siya sa lugar para gawin iyon. Papasukin mo muna siya, iha, mahinang sabi ni Aling Nena kay Maxine, na tila nakakaramdam sa bigat ng sitwasyon. Gabi na. Hindi magandang may nag-aaway sa labas. Walang nagawa si Maxine kundi tumabi. Pumasok si Leo sa maliit na sala, ang bawat sulok ay sumisigaw ng simpleng pamumuhay, isang malaking sampal sa marangyang mundo na kanyang ginagalawan. Umupo siya sa isang silyang gawa sa yantok, habang si Maxine naman ay kinuha ang bata mula kay Aling Nena at dinala ito sa loob ng kwarto, malayo sa kanya. Sinubukan niyang magpaliwanag. Maxine, hindi ko sinadyang iwan ka. Nagkasakit ang lolo ko. Kinailangan siyang dalhin sa States. It was an emergency. Pero ang mga salita niya ay parang hangin lang na dumaan. Hindi siya pinakinggan ni Maxine. Ang tanging binigay nito sa kanya ay isang malamig na tingin bago isara ang pinto ng silid. Naiwan siyang mag-isa sa sala kasama si Aling Nena. Ang matanda ay nagtimpla ng kape para sa kanya. Pasensya ka na sa alaga ko, iho, sabi ni Aling Nena. Marami siyang pinagdaanan. Alam ko po, sagot ni Leo, ang boses ay puno ng pagsisisi. At kasalanan ko po ang lahat. Binigyan siya ng isang kwarto kung saan siya maaaring matulog. Ngunit alam niyang hindi siya makakatulog. Ang tanging gusto niya ay makausap si Maxine, maipaliwanag ang lahat. Sa gabing iyon, sa isang bahay na puno ng tensyon, napagpasyahan niyang hintayin ang umaga. Bago siya pumasok sa kanyang silid, kumuha siya ng papel at panulat. Sumulat siya ng isang maikling liham at maingat na isinilid iyon sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Maxine. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong patunayan ang lahat. Samantala, sa Maynila, sa isang marangyang penthouse na tanaw ang buong syudad, si Henry Valiente ay nakaupo sa kanyang leather na upuan, may hawak na isang baso ng mamahaling alak. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang kausap niya ang isang tao sa telepono.
Nasa Batangas na siya ngayon, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ay isang mataas na opisyal sa security ng AFP Jude, isang taong matagal nang may utang na loob kay Henry. Magaling, sabi ni Henry, humigop mula sa kanyang baso. Hayaan niyo siyang manatili roon. Bigyan niyo siya ng sapat na oras para lalong magalit sa kanya ang babaeng iyon. Gusto kong isipin ni Maxine Santiago na si Leo ang pinakawalang kwentang lalaki sa balat ng lupa. Pero, Sir Henry, paano kung magkausap sila at malaman? Hindi iyon mangyayari, putol ni Henry. Ako ang bahala roon. Ang mahalaga, na isakatuparan ang unang plano. Napangisi si Henry habang inaalala ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Aksidente niyang narinig ang usapan ng dalawang nurse tungkol sa milagro na nangyari sa opisina ni Ify Santiago. Nang malaman niyang si Leo, ang pamangkin niyang kinamumuhian, ang sangkot, nakita niya ang isang gintong oportunidad. Siya ang nag-imbento ng isang ibiglaang krisis sa kanilang kumpanya sa Singapore. Isang problemang siya rin ang gumawa para lang mapilitang umalis si Leo sa bansa sa lalong madaling panahon. At habang wala si Leo, sinimulan niyang isaboy ang apoy. Binayaran niya ang ilang mga tao sa ospital, mga nurse, mga staff, para palakihin ang chismis, para gawin itong isang malaking eskandalo. Ang kanyang plano ay simple, sirain ang reputasyon ni Leo, ipakita sa board na ito ay irresponsable at pabaya, at sa huli, agawin ang posisyon na sa tingin niya ay dapat sa kanya. Ang doktora at ang bata ay mga kasangkapan lamang. Mga piyesa sa kanyang laro ng chess. Siguraduhin mong walang makakalabas na impormasyon tungkol sa tunay na nangyari, utos ni Henry sa kausap. Gusto kong isipin ng lahat na si Leo ay isang irresponsableng duwag na tumakbo sa kanyang obligasyon. Masusunod po, sir. Ibinaba ni Henry ang tawag at tumayo. Naglakad siya papunta sa salaming bintana at tinanaw ang mga ilaw ng syudad. Oras na para sa ikalawang yugto, bulong niya sa kanyang sarili, ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi pa tayo tapos, Leo. Ito ay simula pa lamang. Maagang nagising si Maxine, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa iyak ng kanyang anak, si Marcos. Bago pa man siya makabangon, narinig na niya ang mga yabag sa labas ng kanyang silid, na sinundan ng isang hindi pamilyar na, nag-aalalang boses. Tahan na, baby. Nandito si Daddy. Ang salitang Daddy ay nagpatigil kay Maxine. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakaupo si Leo sa sahig sa labas ng kanyang kwarto, buhat-buhat si Marcos. Halatang hindi siya natulog sa silid na inihanda para sa kanya. Ang paraan ng paghawak ni Leo sa bata ay alanganin at puno ng takot, na para bang hawak niya ang isang babasaging bagay. Baka gutom ka na? Gusto mo ng gatas? Alok ni Leo sa umiiyak na sanggol, na tila ba nakikipag-usap sa isang alien. Sa kabila ng kanyang galit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maxine. Ang makapangyarihang FP ng Valiente Group, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya, ay hindi alam ang gagawin sa isang maliit na sanggol. Lumapit siya. Akin na, sabi niya, ang boses ay mas malambot na kaysa kagabi. Kinuha niya si Marcos mula sa mga braso ni Leo. Agad na tumahan ang bata nang maramdaman ang pamilyar na yakap ng kanyang ina. Napansin ni Maxine ang isang piraso ng papel sa sahig kung saan nakaupo si Leo kanina. Ang liham. Pinulot niya ito nang hindi nagpapahalata at ibinulsa. Ang buong umaga ay dumaan sa isang awkward na katahimikan. Naghanda si Maxine ng almusal habang si Leo ay nakaupo lang sa sala, pinapanood ang bawat galaw niya at ni Marcos. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Leo na tumulong sa paghugas ng pinggan, ngunit sa sobrang kaba ay nabitawan niya ang isang plato. Ako na, sabi ni Maxine, hindi para magtaray, kundi para pigilan ang isa pang sakuna. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang totoong pag-uusap. Hindi ito tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa pagsisisi. Tinanong siya ni Leo tungkol sa pagbubuntis niya. Mahirap ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ano sa tingin mo? Pabalang niyang sagot. Pero sa huli, nagkwento rin siya. Tungkol sa mga umagang pagkahilo, sa mga pagkaing bigla niyang pinaglihian, sa panganganak niya na si Aling Nena lang ang kasama. Habang nagkukwento siya, nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata ni Leo. Isang pader sa puso ni Maxine ang nagsimulang magkaroon ng bitak. Kinahapunan, niyaya siya ni Leo na maglakad sa dalampasigan.
Noong una ay tumanggi siya, ngunit nagpumilit ito. Kahit 5 minuto lang, Maxine. Para makahinga ka naman. Ako na muna ang magbabantay kay Marcus kasama si Aling Nena. Pumayag siya. Habang naglalakad sila sa buhanginan, ang tunog lang ng alon ang namamagitan sa kanila. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya si Maxine na magkaroon ng sariling espasyo. Ang simpleng gesto na iyon, ang pagbibigay sa kanya ng kalayaan, ay mas naging epektibo kaysa sa kahit anong paliwanag. Nang pabalik na sila sa bahay, mas gumaan na ang pakiramdam ni Maxine. Marahil, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang winasak. Pagpasok nila sa bahay, tumunog ang cellphone niya. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Doktora Maxine Santiago? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay mabilis at agresibo. Yes, speaking. Who is this? This is Gina Cruz from the Daily Scoop. Santiago, gusto lang po naming kumpirmahin kung totoong itinatago po kayo ng pamilyang Valiente matapos kayong iwan ng kanilang anak na si Leonardo Valiente. Nanigas si Maxine sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Paano? Paano nalaman ng media? Excuse me. Don't know what you're talking about, sabi niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Doktora, may mga source po kami na nagsasabing matagal na po kayong may relasyon sa janitor ng Jude na si Leo, na bigla na lang naglaho matapos malaman na buntis kayo. At ngayon, bigla siyang nagpakita bilang isang bilyonaryo. The public deserves to know the truth, Doth. Biktima po ba kayo rito? Hindi na niya kinaya. Ibinaba niya ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Leo, ang mga mata niya ipuno ng bagong akusasyon at takot. Ang maliit na bitak sa pader ng kanyang puso ay muling nagsara, mas matibay at mas mataas kaysa dati. Ano to, Leo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pait. Media circus. Ito ba ang paraan mo para ayusin ang lahat? Ang ipahiya ako sa buong Pilipinas? Bago pa man makasagot si Leo, ang cellphone nito naman ang tumunog. Si Jed. At ang balita ay mas malala pa. Ang kwento ay kumalat na. Ang tawag mula sa reporter ay simula pa lamang. Sa loob lang ng isang oras, ang tahimik na kanlungan ni Maxine sa Batangas ay naging sentro ng isang media firestorm. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog, mga tawag mula sa hindi kilalang numero, mga text message mula sa mga dating kasamahan na ngayon lang ulit nagparamdam. Binuksan niya ang kanyang social media account sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang mga news headline ay brutal at walang awa. Bilyonaryong tagapagmana, itinakwil Vance buntis de doktora. Yan isikretong pag-ibigan ang Doktora Difi nang nagpapanggap di janitor. Maxine Santiago, biktima ng pag-ibig o desperadang social climber. Ang bawat salita ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Ang mga komento mula sa mga estranghero ay mas masahol pa. Tinawag siyang malandi, manggagamit, isang kahihiyan sa propesyon ng medisina. Ang kwento ay binaluktot para palabasin na siya ang nang-akit, na ginamit niya ang kanyang posisyon para makuha ang isang inosenteng janitor na ngayon ay biglang naging isang mayamang tagapagmana. Ang lahat ng kahihiyan na tinakbuhan niya sa Maynila ay bumalik, 100 beses na mas malala. Dati, sa ospital lang siya pinag-uusapan. Ngayon, sa buong Pilipinas na. Ito ba ang sinasabi mong patunay, Leo? Sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinarap niya si Leo na nakatayo sa gitna ng sala, mukhang kasing gulat niya. Plano mo ba to? Ang sirain ako ng tuluyan para magmukha kang kawawa? Para ikaw ang maging biktima sa kwentong ito. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo kanina ay naging abo. Ang sakit ng pagtataksil ay bumalik, mas matindi at mas malalim. Maxine, hindi. Maniwala ka, wala akong kinalaman dito, sabi ni Leo, ang boses ay desperado. This is every uncle's doing. Ito ang sinasabi ko sa iyong plano niya. Ang tiyuhin mo, tumawa siya ng mapait. Bakit palagi kang may dahilan? Palagi kang may ibang sinisisi. Ang hirap-hirap ng maniwala sa'yo, Leo.
Pumasok siya sa kwarto at niyakap si Marcus, na natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Pakiramdam ni Maxine ay wala na siyang matatakbuhan. Ang lugar na akala niya iligtas ay natagpuan na rin ng mga halimaw. Habang pinapanood ni Leo si Maxine na nagdurusa, isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Galit sa kanyang tiyuhin. Galit sa kanyang sarili. Ito na ang huling hantungan ng kasinungalingan na sinimulan niya. Tumawag si Jed. Leo, masama to, nagpatawag ng emergency board meeting si Henry. Gamit na gamit niya ang eskandalong ito. Sinasabi niya na ang imoralidad mo ay patunay na hindi ka karapat-dapat mamuno. The board is leaning towards his side. They want to oust you. Nawawala na sa kanya ang lahat. Ang kumpanya. Ang tiwala ng board. At higit sa lahat, si Maxine. Pinatay niya ang tawag at nilapitan ang pinto ng kwarto ni Maxine. Kumatok siya. Maxine, please. Buksan mo to. Walang sagot. Maxine, alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan kita. Pero kung may isang beses ka lang na maniniwala sa akin, sana ito na iyon. Isang laro ito ni Henry. At kung hindi tayo kikilos, pareho tayong matatalo. Bumukas ang pinto. Ang mukha ni Maxine ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata niya ay walang emosyon na para bang sumuko na. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Magtago ulit. Lumipat sa ibang probinsya. Walang katapusan to, Leo. Umiling si Leo. Lumapit siya, at sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan si Maxine. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak na buhat-buhat nito. Isang napakadelikadong haplos. Hindi tayo magtatago, sabi niya, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon na ipinanganak mula sa desperasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maxine. Haharapin natin sila. Nakita ni Maxine ang isang bagay sa mga mata ni Leo na hindi niya pa nakita dati, hindi ang kapangyarihan ng isang CEO, hindi ang hiya ng isang janitor, kundi ang determinasyon ng isang ama na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Maxine, maniwala ka sa akin, pakiusap niya, ang boses niya ay halos isang bulong. Isa lang ang paraan para ayusin to, pero kailangan kitang kasama. Nakatitig lang si Maxine sa kanya, ang puso't isip ay naglalaban. Ang buong mundo ay nagsasabing isa siyang sinungaling. Ngunit ang mga mata niya, sa mga sandaling iyon, ay nagsasabi ng katotohanan. Pero sapat na ba iyon? Sapat na bang muling sumugal sa lalaking sumira sa kanya? Ang gabi ay dumaan na parang isang mahabang bangungot. Hindi natulog si Maxine. Hindi rin natulog si Leo. Si Maxine ay nakaupo sa loob ng kwarto, yakap-yakap si Marcus, habang si Leo naman ay nanatili sa sala, walang tigil sa paglalakad pabalik-balik, kausap ang kanyang abogado sa telepono. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita at nag-uumpugang emosyon. Para kay Maxine, ang isip niya ay isang malaking digmaan. Sa isang banda, nandoon ang sakit, ang kahihiyan, ang takot na muling masaktan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, magtago, at protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa gulong ito. Sa kabilang banda, nandoon ang mga mata ni Leo. Ang desperasyon. Ang pagsusumamo. At ang imahe niya kaninang hinahaplos ang pisngi ni Marcus, isang haplos na puno ng pagmamahal na hindi niya kayang peking. Kinabukasan, ang balita ay mas lalong lumala. May mga paparazzi na sa labas ng kalsada, sinusubukang kumuha ng litrato ng bahay. Si Aling Nena ay hindi na makalabas para mamalengke. Sila ay mga bilanggo sa sarili nilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, pumasok si Leo sa kanyang silid. Hindi siya nagsalita. May dala lang siyang isang folder at isang tablet. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa kama, malayo sa natutulog na si Marcus. Maxine, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi kita pipilitin. Ayokong magmakaawa. Gusto kong malaman mo ang totoo. Itinuro niya ang folder. Nandyan ang kopya ng mga bank transfer mula sa personal na account ng tiyuhin ko papunta sa 2 nurse sa FE Jude at sa isang security officer doon. Ginawa ang mga transfer isang araw matapos akong umalis papuntang Singapore. Sunod niyang itinuro ang tablet. At iyan-iyan ay isang voice recording.
Nagawa ni Jed na i-record ang huling pag-usap nila ng security officer kagabi. Hindi gumalaw si Maxine. Nakatingin lang siya sa folder at sa tablet na para bang mga ahas na handang tuklawin siya. Basahin mo. Pakinggan mo, sabi ni Leo. Pagkatapos, ikaw ang magdesisyon. Kung pagkatapos nito, gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Hinding-hindi na ako magpapakita sa'yo. Pero kung maniniwala ka sa akin, kailangan ko ng tulong mo. Tumalikod si Leo at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng marahan. Ibinigay niya kay Maxine ang espasyo at ang kapangyarihan ng pagpili. Naiwan si Maxine na nakatitig sa mga bagay na nasa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang isang bahagi niya ay gustong baliwalain ang mga ito, itapon at sabihing umalis na siya. Iyon ang mas madaling daan. Ang mas ligtas na daan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nakakita ng sinseridad sa mga mata ni Leo, ang bahagi na pagod ng maging biktima, ay nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan, kinuha niya ang folder. Binuklat niya ito. Nakita niya ang mga pangalan ni Nurse Rina at Lisa. Nakita niya ang mga petsa. Ang mga halaga. Ang lahat ay nagtutugma. Pagkatapos, kinuha niya ang tablet. Pinindot niya ang play button. Unang narinig niya ang boses ni Jed. Pagkatapos ay ang boses ng security officer. At sa huli, ang boses na nagpatindig ng kanyang mga balahibo, ang mayabang at malupit na boses ni Henry Valiente. Magaling! Gusto kong isipin ng lahat na isa siyang irresponsableng duwag. Sirain niyo ang pangalan niya at ng babaeng iyon. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabangon pa. Paulit-ulit na pinakinggan ni Maxine ang recording. Bawat pag-ulit ay naghugas sa galit niya kay Leo at inililipat ito sa tunay na kalaban. Si Henry. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng galit at ng isang malalim na realisasyon. Hindi lang siya ang biktima rito. Pareho sila ni Leo. Ilang minuto siyang nakatulala, pinoproseso ang lahat. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Ang laro. Pagkatapos ay tumayo siya. Naghilamos. Nag-ayos ng sarili. Tumingin siya sa salamin at sa pagkakataong ito, hindi na isang babaeng pagod at talunan ang nakita niya. Nakita niya ang isang mandirigma. Ang doktorang palaban na matagal nang natutulog sa loob niya ay nagising na. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Nakita niya si Leo sa sala, nakaupo, nakayuko, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad, ang itsura ng isang taong talunan. Nilapitan niya ito. Hindi siya umupo. Tumayo lang siya sa harap nito. Nag-angat ng tingin si Leo, ang mga matay puno ng pag-asa at takot. Tinitigan siya ni Maxine ng diretsyo. Walang ngiti. Walang lambing. Tanging purong determinasyon. Ano ang plano? Tanong niya, ang boses ay matatag at malinaw. Napatingin si Leo, hindi makapaniwala sa narinig. Maxine. Tinanong kita kung ano ang plano, pag-ulit niya. Hindi tayo pwedeng magtago rito habang buhay. Oras na para harapin sila. Isang malawak na ngiti ng ginhawa at pasasalamat ang gumuhit sa mukha ni Leo. Tumayo siya, ang paningin ay hindi inaalis kay Maxine. Sabi ko na nga ba, palaban ka, sabi nito. Sa unang pagkakataon, nagtiwala si Maxine hindi sa mga salita, kundi sa katotohanang nasa harapan niya. Nagtiwala siya sa ebidensya. At nagpasya siyang, sa huling pagkakataon, magtiwala sa lalaking ama ng kanyang anak. Lalaban tayo, sabi niya, isang pangako na nagbubuklod sa kanilang dalawa laban sa buong mundo. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Ang init niyon ay hindi na nakakailang. Ngayon, ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Magpapatawag ako ng press conference bukas, sabi ni Leo, ang boses ay puno na ulit ng otoridad at kumpiyansa. Handa ka na bang harapin ang lahat? Tumango si Maxine, hindi kumukurap. Ipinanganak akong handa. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Maynila ay siksikan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at sa kuryenteng dala ng pag-aabang. Mahigit 100 miyembro ng media ang naroroon, mga kamera ay nakatutok, mga mikropono ay nakaamba. Ito ang press conference na ipinatawag ni Leonardo Valiente, at ang buong bansa ay naghihintay. Sa isang sulok, nakaupo si Henry Valiente, kasama ang kanyang abogado,
ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, ito ang kanyang koronasyon. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang pamangkin. Hindi niya alam na siya pala ang isasalang sa bibitayan. Sa backstage, nanginginig ang mga kamay ni Maxine. Kahit gaano pa katatag ang desisyon niya kagabi, ang realidad ng pagharap sa napakaraming tao ay nakakatakot. Nakasuot siya ng isang simpleng pero eleganteng navy blue dress, isang kulay na sumisimbolo sa lakas at dignidad. Kaya mo to, bulong ni Leo sa tabi niya, inaayos ang kwelyo ng kanyang suit. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init niyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kaya natin to, pagtatama ni Maxine, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, ninisyan niya si Leo, isang maliit ngunit tunay na ngiti. Sabay silang lumabas. Ang paglitaw nila ng magkahawak kamay ay nagdulot ng isang malakas na bulungan at sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera. Umupo sila sa mesang inihanda sa entablado. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Lalo na ang mga mata ni Henry na ngayon ay may bahid na ng pagtataka. Si Leo ang unang nagsalita. Magandang hapon sa inyong lahat, simula niya, ang boses ay kalmado at malakas, umaalingaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga isyong ibinabato hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Doktora Maxine Santiago. Tumingin siya sa direksyon ni Henry. Marami ang nagsasabi na ako ay iresponsable. Na tinakbuhan ko ang aking obligasyon. Na ako ay isang kahihiyan sa pangalan ng Valiente. At may isang tao na masayang-masaya sa pagkalat ng mga kasinungalingang ito. Isinenyas ni Leo ang kanyang assistant. Sa isang malaking DC screen sa likuran nila, biglang lumabas ang mga kopya ng bank transfer. Ang mga pangalan. Ang mga halaga. Namilog ang mga mata ng mga reporter. Nagsimula silang magbulungan. Ang mukha ni Henry ay biglang namutla. Ito, sabi ni Leo, tumatayo, ay katibayan ng mga transaksyon na ginawa ng tiyuhin ko, si Henry Valiente, papunta sa mga empleyado ng A.C. Jude para sirain ang pangalan ni E. Santiago at, sa huli, para sirain ako. Tumayo si Henry. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Talaga ba, Tito? Tanong ni Leo at muli siyang sumenyas. Ang sumunod na umalinggao sa buong ballroom ay ang boses ni Henry mula sa voice recording. Sirain niyo ang pangalan niya at ng babaeng iyon. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabangon pa. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng kamera ay bumaling ngayon kay Henry na nakatayo, ang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat, ang kulay ng kanyang mukha ay parang papel. Tapos na ang laro. Ngunit hindi pa tapos si Leo. Ginawa niya ito hindi lang dahil sa galit niya sa akin. Ginawa niya ito dahil sa kasakiman. Dahil gusto niyang agawin ang posisyon na ipinagkatiwala sa akin ng lolo ko. Nang mga sandaling iyon, si Maxine na ang tumayo. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Nanginginig pa rin siya sa loob, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ako po si Maxine Santiago, simula niya, ang boses ay malinaw. Isa akong doktor. At, isa akong ina. Ang ama ng aking anak ay ang lalaking nakilala ko bilang si Leo, isang janitor. At hindi ko iyon ikinahihiya. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, na para bang kinakausap niya ang bawat taong humusga sa kanya. Hinuhusgahan ako ng marami dahil sa tingin nila, hindi kami bagay. Dahil ang tingin ng lipunan sa isang janitor ay mababa, at ang tingin sa isang doktor ay mataas. Pero sa gabing nakilala ko siya, hindi ko nakita ang isang janitor. Ang nakita ko ay isang taong may mabuting puso. Isang taong nakinig sa akin noong pakiramdam ko ay mag-isa ako sa mundo. Huminga siya ng malalim. Ang kasalanan ko ay hindi ang magmahal. Ang kasalanan ko ay ang matakot sa sasabihin ng ibang tao. Ang takot na iyon ang halos sumira sa akin. Pero ngayon tapos na ako sa pagkatakot. Humarap siya kay Leo. Ang lalaking ito, nagkamali siya sa hindi pagsabi ng totoo. At ako, nagkamali ako sa hindi pagtitiwala. Pero ang pinakamalaking kasalanan ay ang ginawa ng mga taong mapanghusga, tulad ni Henry Valiente, na ginagamit ang buhay ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Tumingin siyang muli sa mga kamera, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang titulo, wala sa dami ng kanyang pera. Ang halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso.
At panahon na para matutunan nating lahat iyan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang katahimikan ay muling namayani. Ngunit ito ay ibang uri ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng pag-unawa. At pagkatapos, isang tao sa likod ang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong silid ay umalinggaw sa isang malakas na palakpakan. Sa gitna ng ingay at ng mga kumukislap na ilaw, si Henry ay mabilis na lumabas, hinarang ng kanyang mga bodyguard mula sa mga reporter na sumusugod sa kanya. Tumingin si Leo kay Maxine, ang mga mata niya ay puno ng paghanga at pagmamahal na hindi na maitago. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong mundo, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay ginawa niya noon pa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Maxine. Nanlaki ang mga mata ni Maxine. Ang mga palakpak ay humina at napalitan ng mga hiningang puno ng gulat. Kinuha ni Leo ang kamay ni Maxine. I made a lot of mistakes, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. But falling for you was not one of them. Being a father to our son is the greatest honor of Israel life. Tumingin siya sa mga mata nito. Dr. Maxine Santiago, in front of all these people, I'm asking you. Will you marry me officially? Ang tanong ni Leo ay nakabitin sa hangin, mas maliwanag pa kaysa sa libo-libong flash ng kamera na nakatutok sa kanila. Napako si Maxine sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis na halos hindi na niya marinig ang ingay sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng sinseridad at pag-asa. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng ginhawa, ng kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, bulong niya. Pagkatapos mas malakas para marinig ng lahat. Yes, I will marry you. Isang mas malakas na sigawan at palakpakan ang muling umalinggaw sa buong ballroom. Isinuot ni Leo ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri, isang singsing na halatang matagal na nitong daladala. Tumayo siya at niyakap si Maxine ng mahigpit. Sa yakap na iyon, sa harap ng buong mundo, naramdaman ni Maxine na sa wakas, nakauwi na siya. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis. Ang eskandalo ay naging isang kwento ng pag-ibig at katatagan. Si Henry Valiente ay nawala sa sirkulasyon, sinibak mula sa board at nahaharap sa maraming kaso. Ang pangalan ni Maxine ay nalinis, hindi na siya ang biktima o ang kontrabida, kundi isang simbolo ng lakas para sa maraming kababaihan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Leo at Maxine na kailangan nila ng oras. Oras para sa kanilang sarili, malayo sa ingay ng syudad. Bumalik sila sa Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang maliit na bahay ay hindi na isang taguan, kundi isang tunay na tahanan. Dito, wala ng mga kamera, wala ng mga reporter. Sila lang, si Leo, si Maxine, si Baby Marcos, at si Aling Nena na tuwang-tuwa sa mga pangyayari. Isang hapon, habang natutulog si Marcos sa duyan at si Aling Nena ay abala sa paghahanda ng merienda, naglakad sina Leo at Maxine sa dalampasigan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang mga paa nila inilalaro ng papalapit at papalayong alon. Salamat, Max, basag ni Leo sa katahimikan. Lumingon si Maxine. Para saan? Sa pagtitiwala mo sa akin. Kahit na binigyan kita ng lahat ng dahilan para hindi maniwala. Huminto si Maxine sa paglalakad at hinarap siya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Salamat din, Leo. Sa pagbabalik mo. At sa paglaban mo para sa atin. Sa mga mata nila, wala nang bakas ng sakit o pag-aalinlangan. Napalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa at pagtanggap. Patawarin mo ako sa hindi ko pagsabi ng totoo noon, sabi ni Leo. Natakot ako. Natakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin kapag nalaman mong hindi ako simpleng janitor. At patawarin mo ako sa pagiging duwag, sagot ni Maxine. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Hinayaan kong diktahan ng kanilang opinyon ang buhay ko. Sa dalampasigang iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, pinatawad nila ang isa't isa ng lubusan. Ang lahat ng bigat ay nawala, tinangay ng hangin at ng dagat. Kinuha ni Leo ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang napakagandang singsing na may diamante, mas maganda kaysa sa isinuot niya noong preskon.
Ang isang iyon ay pansamantala lang, sabi niya, ngumiti. Ito ay para sa habang buhay. Para sa bagong simula natin. Kinuha niya ang kamay ni Maxine at isinuot ang singsing. Perpekto ang sukat. Mahal kita, Maxine Santiago, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Mahal din kita, Leonardo Valiente, sagot niya, at sa pagkakataong ito, siya na ang unang humalik sa kanya. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, at ng pangako ng isang panghabang buhay. Habang magkayakap sila, tanaw ang kulay kahel na kalangitan, nagsalita si Leo. Handa ka na bang bumalik sa Jude? Tanong nito. Napatingin si Maxine. Ang ideya ay nagdulot ng isang maliit na kaba, ngunit hindi natakot. Handa ka na bang bumalik? Pagpapatuloy ni Leo, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang may-ari at ilaw ng ospital na iyon. Ngumiti si Maxine. Ang babaeng tumakbo palayo sa ospital na iyon ay iba na sa babaeng nakatayo ngayon. Mas matatag. Mas matapang. At higit sa lahat, hindi na nag-iisa. Sabi niya, panahon na para magbigay ng liwanag sa madilim na mga sulok na iyon. Isang taon ang lumipas. Ang St. Jude Medical Center ay may bagong sigla. Ang mga pasilyo na dati pinamumugaran ng tsismis ay napuno na ng isang bagong kultura ng respeto at profesionalismo. Sa lobby, isang malaking tarpaulin ang nakasabit, nag-aanunsyo ng bagong programa, The Santiago Foundation for Healthcare Workers' Well-being. Si Dr. Maxine Santiago Valiente ay naglalakad sa mga pasilyo, hindi lang bilang isa sa mga pinakamagaling na surgeon, kundi bilang ang Chief of Medical Affairs. Ang kanyang puting coat ay suot niya muli, ngunit ngayon, ito ay may kasamang aura ng kapangyarihan at habag. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya, hindi na may takot o awa, kundi may dalisay na paggalang. Nasalubong niya sina Nurse Rina at Lisa sa may nurse station. Ang dalawa ay yumuko, may hiya pa ring mababaka sa kanilang mga mukha. Good morning po, JC Valiente, bati nila ng sabay. Ngumiti si Maxine, isang mainit at tapat na ngiti. Rina, Lisa. Kamusta ang araw nyo? Sana'y na-enjoy nyo ang seminar on workplace ethics na inorganisa ng foundation natin. Oo po, Doc. Marami po kaming natutunan. At pasensya na po ulit sa lahat, sabi ni Rina. Tapos na yun, sabi ni Maxine. Ang mahalaga ay ang ngayon. Magtulungan tayong lahat para maging mas mabuting lugar ang St. Jude. Tumango ang dalawa, puno ng pasasalamat. Sa pagpapatuloy ni Maxine sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang malaking tagumpay. Ang pagbabago ay posible. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Valiente Tower, si Leonardo Valiente ay kinikilala bilang isa sa mga pinakabata at pinakaprogresibong sa bansa. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay, para sa kanya, ay hindi ang paglago ng kumpanya. Sakto alas 5 ng hapon, tinapos niya ang kanyang huling meeting. I have to go, sabi niya sa kanyang board. I have a very important appointment that I can't miss. Ang importanteng appointment na iyon ay ang sunduin ang kanyang asawa sa ospital, at ang kanilang anak na si Marcos mula sa preschool. Ito ay isang ritual na hinding-hindi niya pinapalampas. Ang gabi sa bahay ng mga Valiente ay laging puno ng buhay. Ang dating malaki at tahimik na mansyon ay napuno ng tawanan. Ang mga magulang ni Leo, na noong una inagulat, ay lubos na tinanggap si Maxine at baliw na baliw sa kanilang nag-iisang apo. Si Aling Nena ay pinili na ring manirahan kasama nila bilang personal na ilola at tagapamahala ng buong kabahayan. Ang hapagkainan nila ay isang masayang pagsasama-sama. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang araw, ang matagumpay na operasyon ni Maxine, ang bagong deal na isinara ni Leo, ang bagong hugis na natutunan ni Marcos sa eskwela, isang pi-octagon. Pagkatapos ng hapunan, oras na para patulugin si Marcos. Ang kwarto ng bata ay puno ng mga laruan at libro. Habang si Maxine ay nagbabasa ng isang kwento, si Leo naman ay nakaupo sa gilid ng kama, pinapanood lang silang dalawa. And they lived happily ever after, pagtatapos ni Maxine sa kwento. Ako din, Mommy, happily ever after tayo, tanong ni Marcos, ang mga mata ay antok na. Ngumiti si Maxine at hinalikan ang noo ng anak. Anak. Happily ever after. Nang makatulog na si Marcos, sabay silang lumabas ng kwarto. Sa kanilang sariling silid, na may malaking bintanang tanaw ang mga ilaw ng syudad, niyakap ni Leo si Maxine mula sa likuran.
Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito. Naaalala mo pa ba yung unang gabi natin sa Batangas? Bulong ni Leo. Noong sinabi kong hindi na ako aalis. Humarap si Maxine sa kanya at inilagay ang kanyang mga braso sa lig nito. Naman! Ang yabang mo noon. Tumawa si Leo. Kailangan kong maging mayabang. Kung hindi, baka pinalayas mo na ako noon pa lang. Nagtitigan sila, ang mga mata nila'y puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon at pinatibay ng mga pagsubok. Wala nang bakas ng sakit, tanging isang malalim at payapang pag-ibig. Mahal kita, Doktora Maxine Santiago Valiente, seryoso niyang sabi. Ikaw at si Marcus ang buhay ko. Ngumiti si Maxine, ang uri ng ngiti na nakalaan lang para kay Leo. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mahal din kita, aking janitor bilyonaryo. Hinalikan niya ito, isang halik na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng walang hanggang pangako. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang gabing puno ng kahinaan at mga bulungan, ngunit sa huli, itinayo nila ang isang pamilyang nakatindig sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na hindi itingin sa estado sa buhay. Isang pag-ibig na, tulad sa mga kwentong pambata, ay tunay na happily ever after. At dito, sa isang pamilyang binuo ng pag-ibig at katatagan, nagtatapos ang kwento ni na Maxine at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging nais ko ay maipadama sa inyo ang isang simpleng katotohanan, na sa likod ng bawat tagumpay at ng bawat pagbagsak, tayo ay tao lamang na naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa. Nais kong bigyang buhay ang isang babaeng, sa kabila ng lahat ng panghuhusga, ay muling bumangon hindi dahil sa tulong ng iba, kundi dahil sa lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili. At isang lalaking natutunang ang tunay na yaman ay hindi ang perang iniingatan sa bangko, kundi ang tiwalang pinag-iingatan sa puso. Sana'y napulutan ninyo ng aral ang kwento ni na Maxine at Leo. Isang paalala na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa antas ng buhay o sa kung ano ang sinasabi ng iba. Ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok, laging may puwang para sa pagpapatawad. At ang tiwalang minsan nang nasira, ay kayang-kayang buuin muli sa pamamagitan ng katapatan at walang katapusang pag-asa. At higit sa lahat, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay palaging hahanap ng paraan para manahan at manatili. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong baon-baon? E-comment lamang po ninyo sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni na Maxine at Leo, huwag po kayong mag-atubiling i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na mahilig din sa mga kwentong pumupukaw ng puso. Hanggang sa susunod nating kwento. Ito ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng bawat puso na magmahal at magpatawad.